Meron ba kayong mga favorites na subjects? Actually, wala naman. Pero meron lang kasing nakakatawa. Like si Harry Roque, pag nanood ka ng show ko, marami kong beat kay Harry Roque. Kasi siya mismo nakakatawa na. Wala pa siya ginagawa, nakakatawa na. Hindi ba? Alam mo yan, ito true story. Hindi to kasama sa beat ko. True story, kwento ko lang to ha. Di ba, pinagbibintangan nga kung bading siya or hindi. Ito na, meron kaming MCLE. Yung MCLE, Continuing Legal Education yan, na yung mga abogado, kailangan mo mag-aral uli every 3 years para ikaw ay makapag-practice. Nagle-lecture ako dyan, isa ako sa lecturers niyan eh. So lecturer din si Harry Roque. Alam mo ba si Harry Roque, hindi ito nakakatawa, kwento ko lang ha, kung bakit siya ang cute, hindi ba? May nakita siyang kaklase, parang hindi niya nakita for 30 years. Abogado rin. Di ba pag hindi mo nakilala si Boy, kumusta ka na Boy? Ganyan ka siya. Alam mo sabi niya, George, in fairness, ang pogi mo pa rin ha. Totoo ba? Oo, totoo. Ganyan siya. Tapos kami, hindi namin alam yung gagawin namin. Hindi ba? Ganyan talaga siya ganyan siya Napaganon kami. Ganun siya talaga. So kaya siya, nakakatawa siya. Tapos ano siya, he's a character eh. Ito pa, may study kasi on politics. Ayan, study na naman to. So, sige po, please. Sige. Ito, totoo. May Sige study kasi, in the age of social media kasi, authenticity matters. So minsan, kahit sabihin pa nilang magnanakaw ka, kahit sabihin nilang bobo ka, wala kang alam, if you really look and sound authentic, people will gravitate towards you. Case in point, si Lenny Robredo. Si Lenny Robredo looks authentic. Pag sumakay siya ng bus, maniniwala kang sasakay siya ng bus. Pero pag si Risa Ontiveros sumakay ng bus, parang, teka, hindi ako naniniwala. Ibig sabihin, hindi okay yung peg na yun sa kanya. She doesn't look authentic. O halimbawa, si Digong, kahit ganun si Digong, pag nagmumura siya, nagjo-joke siya, he looks very authentic. Kaya papansinin mo, authenticity sells. Kaya yung mga pundits at saka yung mga publicists, what they do, they really spend so much time trying to analyze the peg of the person and come up with something that would actually make him look authentic. Kasi pag mukha kang plastic, di ba parang si Mar Rojas, yun na naging problema ni Mar Rojas, di ba? Yung mga, yung nagbubuhat siya ng mga bigas. Sako po, yung nagsasako siya sa ulan, oo. Yun nga po, ano po masabi niyo sa may plato po? Umiinom sa plato. Umiinom sa plato. Kumakain sa baso. Exactly. But it doesn't look authentic kasi nga unang-una, alam natin kasi mayaman ka eh. Pero he's an economist eh. Dapat ang ginawa niya, parang matalinong tao ko na edukado. That could have been the peg. Di ba mangyayari ngayon, pag nakita natin, ay gusto ko ng tao na to, expert siya talaga. As opposed to doing things which are not you. So authenticity actually sells. Even naman sa comedian eh. Parang kayo, you're very much authentic. In fact, yung nanay ko, paborito niya yung bubble gang dahil sa inyo. Cute. Actually, Hello gusto po, ko anong ng pangalan nanay niya? ko ang tawag ko sa kanya, Nanay Puring. Nanay Puring! Hello po! Gustong-gusto niya. Favorite ka Even pala si ni Buboy. Nanay Puring. Nanay Puring. Gusto kanya talaga. Kaya pala Natutuwa nagsiselo sa'yo. siya sa'yo kasi ikaw yung gusto maging anak ni Nanay Puring. Now I know. Now I know the issue, ha? It's the mommy issue, ha? Mommy issue, ha? So, ngayon mo na-realize dapat kanina hindi ka masyadong aggressive. Gets ko na. Nakita mo na. Mami Puring, oh. So lumalabas, ako pala talaga yung may pinaguhugutan. So pwedeng i-justify. Nag-gaslight. Yung galit ko tama, hindi ba? Okay, sige, tama. Ganon, oo. Okay. Tama yun. Alam mo, lalo na sa panahon ngayon, authentic ka talaga. Dapat authentic. Even sa comedy, dapat authentic ka. Authentic talaga. Like for example, di ba? Like for example, I can do political jokes precisely because I'm a lawyer eh. I've been involved in politics, political analyst nga ako kuno. Actually, hindi ko alam kung paano ka maging... Hindi kasi, actually, pag nakapanood ako dati ng political analyst, sabi ko, paano ka nagiging political analyst yung gago na yan? Anong qualification? Yung pala, wala. Ang nangyari na, interview lang ako, nagustuhan ako magsalita. Ulit-ulit na, naging political analyst na ako. So, yun ang totoong istorya niyan. Hindi, totoo. Yun yan. Pero anyways, I look authentic when I do political jokes. Uso ang political jokes ngayon. May nakikita ako mga stand-up comedians na kagaya ko. They're trying to venture into it. Pero hindi siya masyadong nagpa-fly precisely because that's not who they are. So pag pinanood mo siya, 'di ba? Parang hindi ko siya masyadong 'di ba? So kumbaga, dapat hanapin mo kung sino ka tapos 'yun ang laruin mo. Authenticity sells even in politics. Palakpakan po natin, Attorney Ed Chico! Yay!
Ito naman po ang ganti po namin sa inyo. Pero feeling ko kayang-kayang sagutin ni Atty. Ito, malakas ang loob ni Atty. bubulong yan eh. Atty, baka hindi mo ibubulong to. Siyempre natin bubulong. To. Meron kami tinatawag dito na Executive Whisper. Para palang Senate hearing talaga to. Yes. Oo. Sige, ano yon? So, Pero meron na po kayo dito, we listen also. Yes. Sige. Senate hearing and listening. Yun lang po. Bakit hearing ang tawag, ano? Oo. Pero salita sila ng salita. O di sila nakikinig di sa sila atin. nakikinig, mali, Oo. Okay. Oy, okay na. Tama na. Okay na kami. Okay. So, meron kayo dalawang pagpipilian. Sige, Atty. pipilian ko. Pwede nyo sabihin live sa mic o pwede nyo po ibulong sa Teka, wag mo bilisan. Ano Sorry. sasabihin ko ulit? Pwede nyo sabihin live sa mic? Live sa mic. Live sa or mic. bubulong ko Live na lang. sa tenga lang Oy, namin. interesting. Sige, go. Ito po. Unang katanungan para sa'yo, attorney. Jesus. Kung magbibigay ka ng acting award sa mga senador, sino ang mananalong Best Actor and Best Actress? Siguro ako ang best actor si Cayetano. Kasi sa sobrang galing niyang acting, napapaniwala niya ako magbibigay siya ng 10K kahit hindi. Diba? And the Best Actress goes to? Ba't wala kang comment? Siguro si Lauren Ligarda. Hindi Ay, ba? natalo niya si ano. Oo, tinalo niya. Ah, Tinalo niya nga si Lisa Ontiveros. Si Lisa Kaya Ontiveros nga nga. repertory. Kaya nga. Oo. Totoong Totoo artista. ba? Totoong Repertory siya. repertory. Ah, Totoong nice. artista si Lisa. Hindi mo Ay, alam. hello po. She used to do musicals. She used to do, nag-stage nga. yan, oo. Dapat gawin niya interesting yung speeches niya next time, yung kantahin niya, no? Hindi, siguro ano lang, kailangan lang ano. I think ang problema niya kasi medyo passive-aggressive yung dating niya. Hindi siya nagre-resonate sa tao eh. Yun nga, yung magaling oo, mong kaklase, parang yung paduda, top one. Oo. parang pabida, masyadong pabiba, which I think she should find some way to be able to connect. Pero para makakonect siya, kailangan siguro pag-aralan niyang maigi. Kasi medyo laking mayaman siya, hindi naman siya mahirap na tao talaga eh. So, edukada siya talaga, kolehiyala. So, those are things that she would really have to navigate and find out how she can actually pull that off. Di ba? Alam mo kasi na talaga ang presidente ko, Sino na? ang mamamayang Pilipino. Wow! In Ang galing fairness, mo. ha? Wala ko na sagot. Wala ko na sagot. Ang galing, magaling. Kasi sagot mo rin yun eh. Sagot ko rin yun, oh. Yan ang totoo. Kahit sino maupo dyan, susuportahan ko Ganda na yan. sagot niya. Shit, naunahan ako. Akin dapat To a yun. point. Bahala kayo dyan. Napakan ng Fairness. time. Ito na po, second question po, Sige. attorney. Sa 2028, sino po ang gusto nyong mahalal bilang presidente? Well, actually, wala pa, no? Kasi tinitignan ko pa rin kung ano yung ma-offer nila. Kasi hindi talaga ako personality-based, eh. As it goes on, doon ko makikita ko ano yung platforma, ano yung mga plano. Tapos, bukod doon, gusto ko rin malaman kung ano talaga yung mangyayari sa mga pinagdadaanan nila, hindi ba? So, doon natin malalaman. And then, when the time comes, then, ako naman kasi, wala talaga akong kulay. Hindi ako pwede maging DDS or kakamping. For example, kasi pag naging ganun ako, kailangan kong umuo kahit alam kong yung lahat na sinasabi nila, hindi naman tama lagi. Ano ba, DDS? Hindi ako pwede maging DDS. Lagi ko man sinasabi, ayoko ng tokhang eh. Ayoko nung pinasara nila yung Channel 2. So those are issues that I was opposing. So pag naging DDS ako, mapipilitan akong sabihin na actually, in fairness, safe community, yung mga hindi ko din do that, di ba? Ganun din naman sa mga kakamping, di ba? Ang daming yung mga unfriend yun na lang, hindi ko naman nagugustuhan din yun. Tsaka yung nagiging selective na rin yung mga kakamping din naman. Ang gusto nilang parusahan, anything that has to do with Sara, pero yung mga kalaban ni Sara, kahit tiwali, hindi sila nagsasalita. So which is why I couldn't be that. Pero may bias ako. Halimbawa, eleksyon na. Pag may napili na ako, pangangatawanan ko talaga yun. Hindi ako yung parang magsasabi na wala akong pakialam kasi dun sa mga tao. Although content creator ako now, wala akong pakialam kung i-unfollow ako. To begin with, hindi nga ako nagsasabing i-follow ako eh. Oo. Kung makita mo, I just do it, tas wala akong pakialam kung i-follow ko hindi. Because gusto ko lang magsalita talaga eh. So, ganun, when the time comes, mamimili ako, tapos paninindigan ko yon. And it's the end of the day, it's night. Thank you, attorney. Sana hindi mo na sinabi. Ayaw ka ka. Palakpakan natin, Atty. Ed Chico! Thank you. Thank you so much po. Salamat talaga sa time niyo, attorney. At syempre, attorney, di lang po kayo ang merong batas, kami din po. Okay. At Aha. ito na po ang batas natin for the week, Madam Ang Che. batas natin for the week ay political joke law. Kaya ka maigi. Okay po. Kahit seryoso ang politika, hindi nating maiiwasang matawa. Dahil may mga politiko na komedyante na hinalal ng mga botante. That's what we get. That's what we get. You sow what you reap what you sow. You see that?
Oy, teka, meron kaming mga comments Opo. from our honorables. Madam Gusto Cha, natin sa ating silang mga honorables, i-hi! Yan. Galing kay Kickass6691. Panghimagas ko talaga tong Your Honor every week. Wow, thank you po. At kay Ate No, oo nga, redundant talaga ang comment down below. But I think for casual conversation, especially sa SOCMED, it's perfectly fine because it's widely understood. Pero for formal writing, hindi. It's better to use more concise phrase like leave a comment below. Yung pala. O kaya naman daw, please comment below. Gusto mo yung Tapos, pati sila ayun na po, stress na please dun. feel free to revise this as you go along. Ay, sina GPT pa. Ay, nako! Please Attorney send this Enchico to again. 10 people. Attorney Enchico! Palakpakan po natin! And I have news for you, mga ka-Yulol. Next weekend, invited po kayo sa Yulol 6-6. Ang hirap, may braces ako eh. 6-6. Ito po ang celebration natin ng 6th anniversary ng Yulol. Huy, parang kailan lang? 5th anniversary. Ngayon 6 na. Ano yun? Wow! Congratulations! Woy! Sa Sabado, June 6, abangan nyo ang pilot episode ng The People Have Spoken with Sean Lucas and Heart Evangelista at ang 16th anniversary ng Pepito Wow, Manaloto. congrats, Steph! Bago ang Your Honor! Grabe naman, nag-umapaw ang blessing. Sa Sunday naman po, June 7, tuloy-tuloy ang ating Yulol 6-6 celebration with Bubble Gang and T-Bats on the go. Maraming salamat din po mga honorable sa inyong panonood at pakikinig sa amin. Lagi ninyong tandaan, deserve mong tumawa. Deserve mong sumaya. Kaya mag-subscribe na sa Yulol, click that notification bell dahil dito ang hatid namin sa inyo. More tawa, more saya, hearing a jerk. See you next Saturday! Yay! Summer saya.